So, matapos kaya itong alingas-ngas ni Miss Maharlika at ng isang vlogger sa The Hague. Kasi alam mo, shout out to you, Alvin. This is not to discredit you, alright? And hindi ito pagsaside kay Miss Maharlika. Okay? Kasi isa kami or ilan kami sa mga nauna kaysa sa iyo eh. Babago-bago kang nakikilala dyan sa The Hague dahil nandyan ngayon si PRRD. Kung wala naman dyan at hindi naman nakakulong si PRRD, eh sino ka? So ngayon, ini-enjoy mo yung 500,000 mahigit na followers dahil sa'yo nag-aabang ng, 'di ba, ng update, araw-araw kang nandyan. Sana all hindi busy, 'di ba? Nag-aaral daw yata 'yan si Alvin the Chipmunks. So, sabi ni Miss Marlica kanina, nabawasan na nga pala yung followers niya, 531,000 na. Kahapon nung tinignan ko 532,000 yan, nabawasan yung followers ng lolo niyo. OA ka sa kasipsipan mo sa mga Duterte, lagi mong bukang bibig, gas. Very cliche. Alam mo, uh, you seem articulate in the English language. Okay, you seem fluent in the English language. Alvin the Chipmunk diyan sa The Hague. Bakit ka pa ulit-ulit? Gasgas na gasgas na yung mga pinagsasabi mo, Duterte lang tayo hanggang dulo ko na hanggang dulo, hanggang dulo. Resolute, ano ba ano pinagsasabi? Nauumay kami, ha? Redundant ka na. Wala nang iba. Para bagang na-memorize mo na yung mga pinagsasabi mong yan. Love and unwavering support. Gasgas na. Alam mo, mahalata ka na ano, na parang peke yung iyong katamisan. Peke ang iyong pagmamahal. Kasi ang dami nagte-testify na masama naman ang ugali mo. Naka-receive ako ng video from Puting Ahas, mga kababayan, na prior to the birthday of VP Sara, ginagawan na pala talaga ng paraan ng ng Alvin the Chipmunk na yan na huwag ma-offend si Mangga. Kung sino-sino na pala yung kinausap niya prior to VP Sara's birthday para pigilin ang mga mambabastos sa pamilyang Marcos dahil darating si Mangga. Okay? So ito pa lang si Miss Marlica, pakinggan natin siya mamaya-mayang konti, ay pinagbawalan. Kanina lang ni-reveal ni Miss Marlica, ayaw na nga niya magsalita dito. Sabi niya, nonsense itong issue na ito. Pero naaawa siya sa ibang, maggulo na pala talaga ang mga Pilipino dyan na nagtitipon-tipon sa The Hague. At gusto nga ni Miss Marlicang ayusin nang dumating siya doon bago yung birthday ni VP Sara. Nadamay pa ang ating Mother Dragon sa kaguluhan. Hindi nga niya nire-reveal na kinausap na pala siya ni Alvin the Chipmunk. Pinuntahan pala siya personally, I think sa residence ni Spoke Sari Roque or kung saan man, na huwag magbabangag-bangag. Kaya nung nag-speech daw si Miss Mardica, hindi niya ginawa yung ganon. Kaya lang, si Spoke Sari Roque nga yung, hindi alam ni Spoke Sari Roque, na pinagbawalan ni Alvin the Chipmunk, na sumisikat na vlogger dyan sa US sa sobrang kasipsipan sa mga Duterte. Oh, na parang Alvin, ako na nagsasabi sa iyo, this is not to pressure you, hilaw ang pagmamahal mo sa mga Duterte. Kung ang minamahal mo ay sinaktan at naghihirap, magagalit ka. Yan nga yung consequence ng pagmamahal eh. 'Di ba? Yung kaligayahan na dala ng pagmamahal, may consequence, may kapalit. Yung matinding kaligayahan mo na meron kang minamahal, matinding sakit din ang mararamdaman mo kapag ang minamahal mo ay sinaktan ng ibang tao or isinaktan ka. Yun yung consequence of loving someone. But it seems right, hindi ka galit. Hindi mo kayang batikusin ang pamilya na nagpakulong kay PRRD. Take note, illegal ang ginawa, kidnapping nga. Pero para bagang hindi ka nasasaktan. Puro kalaang kasipsipan, mahal namin si PRRD, nandito kami araw-araw for him. Pero ang dahilan kung bakit kayo nagtatyaga dyan araw-araw, which ine-enjoy mo yata, dahil sumisikat ka, ay hindi mo kinagagalitan, hindi mo kinamumuhian, at hindi mo kayang bardagulin. Matalas pala ang tabas ng dila mo lumabas kahapon sa pambabatikos at pambabalahura mo kay Spokes Harry Roque at kay Miss Marlica, pero hindi mo kayang gamitin ang talas ng dila mo sa nagpakulong kay PRRD, sa sinasabi mong mahal na mahal mo. Kaya yung pagmamahal mo, huwad, peke, kung hindi man hilaw.
Yan ang observation namin. Total mukhang nanonood ka ng vlog ko. Ha? Total mukhang ako ang tinatawag mo na android or retokadang bading. Insecure ka. Mukhang maganda naman ang balat mo. Ako ba ang tinutukoy mo na android? Well, hindi ako na-offend. Pakinggan po natin mga kababayan si Miss Maharlika. Akala ko kasi hindi na niya babartagulin eh. No? Or hindi na niya babatikusin itong si Alvin the Chipmunk. Siguro, ang dami nagme-message kay Miss Maharlika na nakapanood ng vlog niyan, tapos kung sino-sino pa yung nag-i-email sa kanya. So, hindi naman daw niya pinapanood yung vlog na yun ni Alvin na 2 oras mahigit kahapon, yung pagrarant niya during the Pride Parade, di ba? Kasi LGBT or Pride Month ngayon mga kababayan, LGBT yang si Alvin the Chipmunk. Hindi naman pinapanood ni Miss Maharlika, wala siyang oras, nag-i-enjoy siya sa sa pamamasyal diyan sa Europe. Kaso mo ang daig siguro nabobombard siya ng mga supporters niya na panoorin mo to kahit maiksing clip lang nagsalita si Miss Maharlika. Hindi pa nga alam ni Miss Maharlika ang mga pinagsasabi ni Chipmunk. Pag napanood ni Miss Maharlika, lalo yung mag-iinit ang ulo. Pero sinisiwalat ni Miss Maharlika, itong naman napansin niya na mga kabalahuraan ni Alvin the Chipmunk, sabi ko, tama ako, di ba? Sumobra ang attitude. Kayo ang taga riyan, kayo ang matagal na dyan, parang hindi kayo accommodating, hindi kayo hospitable. Ang susuplado at ang tatarayo ang aantipatika ninyo. Pinoy pa ba kayo? Anong lahi meron kayo? Kaamo-amo ng mukha nyo, tapos ang ugali nyo, nakakasulaso, imbornal, at lumabas kahapon. Di ba, ang plastic mo nga bibirahin mo, babawiin mo. Tapos hahamunin mo ng suntukan sa Bisaya na. Bisaya ba si Spoke? Taga-Bataan yan, Tagalog yan. Kahit pa tumira yan ng Davao. Pakinggan po natin si Miss Maharlika, mga kababayan. Kung tutuusin, they're not the real enemies. Ang kalaban natin, ang mga Marcos Jr., ang mga bangag, the reason why nandito si Pangulong Duterte. Tanongin nyo ngayon kay Chipmunk, bakit hindi pwedeng magsalita laban sa mga Marcos? At bakit hindi pwedeng magsalita laban kay Amy at saka mga bangag? Tangina, yung pamilyang yan, ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon-tipon sa dahig. Dahil pinadukot nila ang Pangulong Duterte. Yan, duwag ka, Chipmunk, isa kang kajuta-juta ang kaduwagan. Sabihin mo sa followers mo, nung pumunta ka sa apartment ni Harry Roque, na sinabi mo na Miss Maharlika magsasalta sa mga Marcos at hindi pwedeng magbangag-bangag. Never ever kung nagpakampi ako kay Spokes, hindi ko nga tinanong si Spokes, may alam ka ba dito? I keep it to myself. Kasi that's how I respect your event and people. Pero dahil sumusobra ka na sa kasinungalingan mo, dapat gupitin yang sungay mo. Namanam yata kay Lisa Tanas. Dapat kang gupitan ng sungay. Huwag mong pinagloloko ang mga Duterte supporters at nagmamahal sa bayan. Ayan, tunnel na naman tayo. So ngayon, I hope hindi maputol. So ngayon, mga kababayan, check mo nga palangga. Okay pa naman. Sana hindi mahaba, no? So ngayon, ang inaano kasi nila ang minamaliit nila yung mga kababayan natin dito sa Europa. Na mga kababayan din natin, iba-ibang probinsya, pinanggalingan. Pinapahiya po nila. Walang hiya tong mga grupong ito. Ulitin ko, ako po ay nagkaroon ng initiative at si Harry Roque para pagbatiin sila. Hindi po namin sila kalaban. Sinabi ko yan sa'yo, Chipmunk, magbati-bati na kayo. Ano ba? Kasi may grupo silang may mga silang hindi pinagkasunduan. May kanya-kanya silang eksena. Ha? Okay. Putol-putol ang kipay. Ay, sorry. Maba to? Hindi ko pa nakikita yung Hindi bale, pag naputol to, magantay na lang tayo. Yung momentum, sayang sayang yung momentum ko. Ayan, putol-putol pa rin. Ayan na. Ay, lalabas na tayo. Kailangan malaman ng taong bayan. nasasaktan sila. Bangag-bangag kayo. Hindi sila nasasaktan, nakakuha.
No, yes, that's good point. Okay, narinig pa ba ako? Ayan, tuloy natin. Alright, ayan, nandiyan pa rin kayo. Bear with me, kasi nasa Geneva, Switzerland po tayo ngayon. Okay, eto, mga palangga ko, mga Duterte, supported ng bayan. Tanungin mo kay Chipmunk, bakit siya nasasaktan? Tanungin niyo pala siya, sino ba talaga ang tao na nag-utos sa kanya na hindi pwedeng atakihin ng mga Marcos? Nasasaktan siya, pero hindi sila nasasaktan sa pagkakulong kay Pangulong Duterte? Sige nga, sumagot nga kayo. Kailangan nyo lang malaman ng totoo, mga kababayan, na may mga grupo talaga na may sinasabing paninira laban sa totoong nakikipaglaban. Ang sabi nga ni Baste, kung tama pa pagkaalala ko na ang ginagawa ng mga Marcos, divide and conquer. So hindi natin alam kung sino ang mga inuutusan dito sa dahig para what? Para mag-divide and conquer. So, actually, meron silang kaalyado na wag na lang yun. Kasi, wag na lang yun. Tsaka na lang yun. Okay? Na-relay sa akin. Wag muna. Kasi hindi pa ako confirm yung ano niya, yung pinaka-mission niya dito. So, okay. Ang inaano ko lang sa'yo, Alvin the Chipmunk, magpakatotoo ka dong. Naon sa mga kadong? Nagsikat-sikat lang ka dong, nag-arti-arti ka na. Ano ka man? Oh, ang ganda ng train, ang ganda-ganda ng Switzerland. Palangga dito tayo, bumili ka na ng bahay dito. Okay, so maraming mga ni-reveal si Miss Maharlika kanina. Meron nga raw pumunta doon na foreigner sa bahay ni Spokes Harry Roque. Yung pala asawa yun ng babae na nag-ekis-ekis. So, hinaharas sina Spokes. Okay? So, ganyan ba ang Duterte supporter? Kakaiba. Right? May something sila, mga kababayan. And yun nga pinaghihinalaan, mukhang napapasok ng mga makakaliwa ang mga gathering dyan ng Pinoy sa daig. Oh. Tapos sila daw ay maayos naman. Tamos kasi nungalingan pala yun. Maayos daw sila doon. Dumating lang daw si na Miss Maharlika at Spokes Harry Roque, nagkagulo-gulo na. Sinungaling nga talaga. Chipmunk, maayos kayo, sabi ni Miss Maharlika, pinagbabati kayo, tapos sumali ka pa raw sa sayo ng bangag-bangag butod-butod at kasi nga binabash ka na pinagdududahan ka na ng mga followers mo. Nababawasan na yung followers niya ngayon, mga kababayan, kumukonti na, nung Alvin the Chipmunk. Kasi nga if it's too good to be true, it's not real. Yung sumobra yung pagmamahal, yun nga ang tanong ni Miss Maharlika at nung kasama niya, nasasaktan kayo sa bangag-bangag butod-butod na dance, pero hindi kayo nasasaktan sa ginawa kay PRRD? Hindi, kapag nasaktan ka, mga kababayan, lalo yung mahal mo, ano ang response mo? Magagalit ka, pero hindi nila kayang magalit kinangiwi at sa mga taong nagpakulong kay PRRD. Injustice yan eh. Grabe yung galit natin. Kami dito sa abroad, mga kababayan, yung mga kasama kong OFW, nung March 11, umiiyak yung iba. Hindi makapagtrabaho ng maayos, binabalya pati pinto ng kotse. Sa sobrang galit. Hindi makabove on. 1 week na, 10 days na, natapos na yung buwan ng March, galit pa rin ang mga OFW. Itong mga to naman, wala. Ipon-tipon lang doon, vlog lang, loyal, unwavering support, and love, and unwavering. I don't buy it anymore, Alvin. And now na sinagasaan nyo sina Spokes at Miss Maharlika, lalo kami nagdududa. Kung pareho ang pinaglalaban natin, mag-adjust kayo, baguhin nyo yung airing nyo, yung taas ng tingin sa sarili nyo. Palalabasin nyo pa na merong superiority complex sa mga Tagalog. Si Miss Maharlika, Bisaya rin. Tulad mo. Ilongga. Oh. Sino raw ang nag-utos? Ikaw pala mismo, sinungaling ka nga talaga eh. Sabi mo, hindi mo alam na pinatayan ng mic. Galing na rin sa'yo, hindi mo gusto yung bangag-bangag butod-butod chant nila. Attitude ka. Nuknukan ka ng arte. Ganyan ba pag model ng CeraVe? Ako, perla lang. Perla tsaka likas papaya. Niet. Diba? Sino nagutos? Fair question.
Sino ang nag-utos sa inyo na bawal yan? At bakit hindi nyo yan gusto? Bakit hindi nyo kaya? Yung mga bangag-bangag butod. Pero kaya nyo. Kumbaga, ba't nasasaktan kayo? Sa pang-Alaska na yan ni na Miss Maharlika sa bangag at butod at ngiwi. Pero hindi kayo nasasaktan sa ginawa kay PRRD. Parang nag enjoy pa nga kayo habang nandyan siya. Pinakikinabangan nyo naman. Sagutin mo, ano kaya ang dahilan mga kababayan? Sino kaya ang nag-utos sa mga yan na pagbawalan sina Spokes at si Miss Maharlika? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.